Sa iyo ang aming pangatingin. Tayo mga natin ang ating gawin sa ating
na papuri, ang pinakamataas na pagsamba, lahat ng parangal at pagdakila ay sa iyo namin ibinabalik sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Palakpakan niya po natin yung ating Panginoon. Ang para sa ating Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Oh, hallelujah! Balinak at tugaw. Purihin po ang ating Panginoon. The Lord inhabit the praises of His people. Amen? Hallelujah! Tunay na kaibuti ng ating Panginoon sapagkat sa araw na ito siya ang nagplano ng lahat so that everyone ay naririto. Amen po ba? Ang lahat ng naririto, ang lahat po ng nagpaunlak sa invitations, si Lord po ang inyong pinaunlakan. Palakpakan po natin ang pangalan ng ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Sa pagkakataon pong ito, nais po namin i-welcome ang lahat ng sa una pong pagkakataon ay nakasama natin sa araw na ito. Nasaan po sila? Yung mga first time po na nakadalo o nakarating sa lugar nito. Maaari po ba kayong tumayo? Ayan, palakpakan po natin sila. Praise God! Hallelujah! Hallelujah! Sige po, maaari na po tayong makaupo. Ayan. Every Sunday po ay nagkakaroon ng gawain dito. Patuloy namin kayong iniimbitahan. At sa May 1 po, meron po tayong water baptism at magkakaroon po tayo ng barbecue doon. So, everyone is invited. Dumalo po kayo at mamaya po, after po ng ating service sa umaga ay pagpapatuloy po natin yung ating seminars na ginagawa. Amen? Sa pagkakataon pong ito ay alam ko mong naiinitan yung iba, no? Napakabuti ng Panginoon sapagkat kanina napakalakas ng ulan pero walang makahadlang sa gawain ng ating Panginoon. Naisip ko nga po pa kanina, hanggang langit nakikigalak sa atin eh. Amen po ba? Nakikigalak sa atin pagpasaya sapagkat naisip ko nga ngayon, Lord, buti ngayon umuulan ang bumabagsak tubig. Hindi sand o kaya hindi ulan. Hindi sand o kaya ay hindi apoy. Bagkos ay ulan ng tubig na nagpapakita ng pagpapala na bumubuhos sa atin. Amen po ba? Amen. Sa pagkakataon pong ito ay pakinggan po natin kung paano nagsimula ang church na ito. Tatawagin po natin ang ating lingkod ng Panginoon na siyang magbibigay po sa atin ng history para po sa hindi pa po nakakakilala sa atin pong minamahal na pastor. Siya po ay bunso sa kanilang magkakapatid. Siyam lang po sila. Siya ang bunso at sa mga panahon pong ito ay sila po ay ulilang lubos na. Pero si Lord po ang kanyang mga magulang. Amen. Siya po ay nakapagtapos at kumuha ng kursong BS in Physical Therapy. Pero sa mga panahon din po ito, para sa inyong informasyon, ang dalawang kamay niya po ay operada na. At nilinaw ng Panginoon sa kanya, ang kanyang calling ay maglingkod talaga sa ating Panginoon. At doon natin makikita ang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay sapagkat siya po ay kagaya din natin ng domestic helper. Maaaring yung iba sa atin ay maluwag, pero siya talagang sa biyaya ng Panginoon, party girl siya. Halos linggo-linggo nagpapaparty, nagpapakain ng marami, pero nakakaya niya sa biyaya at lakas na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Sige po, palakpakan po natin si Lord sa kanyang buhay. Amen na po, nag-end po siyang noong 1994 at nagsimula na po siyang naglingkod sa ating Panginoon. Siya po ay 16 years old pa lamang noon. At 18 years na siyang naglilingkod sa ating Panginoon. So ang total po noon, pag sinuman niyo yung age niya ngayon ay ganap ng dalaga. Dalaga pa po. Amen. Year 2002 po, nung siya ay napunta dito sa Hong Kong at siya po ang nag-pioneer o nagpasimula ng gawain na ito, siya po ang ginamit ng ating Panginoon. And since that, siya po ay naging mother sa marami, naging ina, dalagang ina, no? Sa spiritually, naging ina ng marami. Siya po ay napakabuting advisor. Ideal woman po siya ng marami, alam ko. Marami siyang mga
secret admirers dito. Napakasipag po, matyaga. Isang babaeng nagpapagana ng isip higit sa puso at damdamin sa larangan po ng pag-ibig, sapagkat mas pinapahalaga niya po ang kanyang conviction at ang calling sa kanya ng ating Panginoon. Amen? Ako po personally, I am very grateful to our God sapagkat through sa pamagitan po ng buhay niya ay natagpuan ko po kung nasaan ang aking yung tinatawag na niche or yung nicho sa Tagalog. At she encouraged me a lot. Lagi niya ako ini-encourage na to bring our best, yung kung ano yung nasa akin, to bring out the best. At alam ko po, halos lahat sa atin siya po ay inspiration. Napaka-faithful po na servant ng ating Panginoon. Maaari po ba tayong lahat ay tumayo? I-welcome po natin ang lingkod ng ating Panginoon para sa kalawalhatian ng Diyos. Kaya po siya ay naglilingkod. Tawagin po natin sa kalagitnaan natin, Pastora Jocelyn B. Fernandez. Una po tayong lahat. Amen. Praise God. Sa God's Love Church na po ako ng ganitong pagkat ng Bulacan. Isang karangalan po na ma-present sa inyo kung paano nagsimula ang gawain ito. At hindi upang ipagmalaki ang ating mga sarili, kundi para ipakita na ang lahat ng ito ay sa biyaya ng Panginoon. Naniniwala tayo na it is not by our might, it is not by our power, but it is by the Spirit of the Lord that we overcome. At nagsimula po ang gawain natin, pero bago ko i-present, sa lahat ng mga pangyayari at mga katagumpayan ng mga plano, merong mga motivations behind. Nasa Pilipinas pa lang ako, nagsimula yung desire ko na mag-start ng gawain dito nung nag-cast ng vision yung ating pastor. Gusto dyan, mamaya lalabas yun. Hindi nakagwapo natin pastor. Bata pa ako noon, hindi pa ako nakaka-graduate sa college. So, nung time na yun, ipinresent niya yung need. Kailangan naman magagawa sa Hong Kong. Sabi niya, sino ang gusto? Taas ako ng kamay. Kasi noon, uso yung mga seminars na Dome 2000 na yun, discipling the whole nation. At ang pinapresent niya sa amin, ipag-pray niyo kung ano yung mga bansang gusto niyong ipag-pray. At maraming maligtas doon. So, nung time na yon, Hong Kong ang nilagay ko sa puso ko. 2 years ako nagpe-pray. Nilagay ko na sa puso ko yung desire niya, pero hindi niya alam. Sa akin lang. So, nung ako yung nagtapos ng college, year 99, to 2000, hindi po ako nakapasa sa board kasi ang prayer ko, Panginoon, kung meron kang ibang plano sa buhay ko, kesa sa mag-practice ng isang professional na masahista ay pag di ako nakapasa dito sa board exam na to, may iba kang plano. Hindi po ako nakapasa. So, noong time na yan, nagpa-pray na ako, Lord, ano talaga plano mo sa akin? Kailangan kong malaman. At tamang-tama, merong youth camp sa Baguio. Doon ko natiyak na yung desire na gusto ko magpastor. Kasi hindi ko naman yung dinesire eh. Nung nagsimula ako maglingkod sa Panginoon, hindi ko yung naisip. Pero noong time na yan, after college, saka ko lang naisip, kailangan alamin ko na kung anong direksyon. So, for 1 year, nagpa-pray ako na makahanap ng amo dito. Pero dahil kagagraduate, wala po akong perang pang-process. Alam niyo naman, magkano gastos pag-apply dito? 100,000 siguro sa pesos. So, ang faith ko, makakarating ako ng Hong Kong, hindi ako magagastos. So, nandito yung kapatid ko, nag-pray kami, na i-direct hire po niya ako. At year 2002, nung ako po ay dumating sa Hong Kong, January. Pero gusto ko ipakita mo na sa inyo, ganito kami noon. Wala pa po itong lugar, nagsimula po kami sa area ng Shatin. Dahil ang prayer ko, Lord, kung magsisimula ako ng gawain sa lugar na kung saan nandun ako, taga-Maonshan po ang amo ko. At ang sentro po ng Maonshan, ng lugar na yun ay yung Shatin Central. So doon po kami, sa park. Kapag umuulan dyan sa Shatin Amphitheater, pagka maaraw sa creek, basta may silong. Ganyan po kami noon. At ito rin po ang itsura ng mga pastora natin na ayan po. Ganyan pa po kami noon ni Pastora Ivy. Payat na payat pa kami. Parang mga binuga ng bulkan. Ewan ko kung nagsiputi na yan. Parang ganun pa rin naman. Pastora Liway. At si Pastora Jenny, natisod natin sa daan. Ng mga panahon na yun, siya ay
Parang si Robin Padilla ang nakita ko naman. Pero ngayon, Sharon Cuneta na. Natatawa ako. So, ganyan kami noon. At nagsimula ang gawain natin, year 2002. Katulong natin si Pastora Amy at si Sister Lizelle Abate na nasa Canada na po. Doon lang po kami nag-gather. Nakita nyo, sa lugar na yan, naglalatag kami ng karton. $10 po yung karton na yan. At sakto kasi noon, birthday ni Pastora Amy, nung nagsimula tayo. Yan po yung shopping park. Nung nagsisimula kami ni Pastora Amy, ang prayer namin, kinlay namin yung pangako ni Lord kay Joshua at kay Moises na nung namatay na si Moises, ang sabi ni Lord kay Joshua, lahat ng tabangan ng iyong paa, ipagkakaloob ko sa inyo, katulad ng ipinangako ko kay Moises. At yun yung aming faith. Sabi namin tatlo pa lang kami noon. Sige, lahat ng tabangan ng ating paa, ibibigay sa atin ni Lord. North, South, East, and West. Kaya naglakad kami, hiwalay kami tatlo. North Shopping Park, South Shopping Park, East Shopping Park, saka West Shopping Park. Maluwang po yun eh, sinong nakakapunta sa shopping park. Maluwang yun. So, nilibot namin lahat, nakilala namin yung mga kapatid na yan. At ito po yung aming unang service, May 12, 2002. Birthday ni Pastora Amy noon. So sabi namin, si Lord, pag nag-gather ng mga tao, magpapakain din tayo. Libre. Kaya, yan po, tinulungan tayo ni Pastora Ana noon sa ating first anniversary.